Uy, nandito kami sa hospital. Kasama namin si Pure Health. Pag dinalaw namin si Mr. D. Dati kasi buwan tayo kakapunta ng ospital. Oo. Sanay naman yan siya. Ang sakit na ang pasyente ko. Prostate cancer. Lalaki din. Lalaki din. Ang dami pagkain. Kulang sana yun. Kaya sanay naman ako ano sa ospital. Ito si Dick, mag-aasawa na to para may tagabantay. Nananawagan na ako sa line. Hindi, yung kanina, di ba? Kapatid mo ba yun? Klase. Si classmate. Si classmate. Iantay natin yung nanay niya. Nasa PhilHealth. Dito yung sa likod eh. Dito lang sa gilid. Diyan muna, tapos papupuntahin siya sa likod. Wala silang PhilHealth? Di si nanay kung meron. Siya. Importante pa yun. Kaya yung ilang list na eh. Yung sa'yo, 5,000. PhilHealth. Binawas sa bayarin mo. Unang period ko, kinalang ko pero same. Yung pangalan pa nga yung sa akin. Kasi balat sa lahat. Huwebes hanggang ngayon, Lunes. 4 na araw na si Mr. D dito. Nakakainip dito eh. Wala kang ibang magawa, no? Pumunta kayo dito? Katapos ng operasyon. After operation niya, nandito rin kami. Oh. Ano pa siya talaga nandito kasi hindi siya makakakit. Ah, yan. Binuksan talaga yun. Parang in-open eh. Inopen dito. Ano ba, nabali ang buto? Tapos tinagay. Sabi kasi nung una susungkitin ba. Pero nung nakita namin, ano siya, May hiwa. may para sa Yan na si nanay, oh. Ito. Hello, Nay. Si ano po? Si... Pure health po. Ay, oo. Yung may kasalanan. Kahawig. Kahawig nga. Siya na nga pala. Kamusta naman yung Papipirma ko doon sa'yo. Naglalakad ng PhilHealth. Pure health. Pwede na ako mong lumabas ngayon. Wala. Lalabas na po siya? Ano? Hindi ko alam ang bill. natanong na ako? Natanong na ako, Nay. Magtanong na para ano. Sige, tanongin ko. Ay, ano naman. Babalik pa muna ito doon. Tapos yata yung ano dyan at ikikwenta yung kasama ito. Opo. Hindi, magtatanong na po tayo. Kung magkano din pati yung ilalagay. Kaya mo po. Pwede na palang lumabas si Mr. D ngayon. Oh my God. Ito. Ano nga yun? Dapat may patungan. Kaya magsulat? Kaya magsulat na. Kaya yan. Kaya. Kakayanin. Gagawin ako. Wala palang ilaw ay kaya ito. Yan. Madilim din. So, kanina ka pa. Ayun man pala, may ilaw. Ayan. Nay, maupo ka? Tumaya pa rin. Hindi. Dadalhin ko rin agad. Malakas pa nanay ni Mr. D, oh. Sino po ito? Asawa niya po. Sorry. Sir, Pure Health. Kailan pa po kayo nandito? Mga siniswerte. Sabay pa naman kay nag-jump. Minsan lang pati ito nag-basketball. Yung panadali. Kaya nga po. Buenas noches. Nagpahiram pa ay siya pa rin ang parang Anong kung hindi masasabi pala mo, Pure? Pinahiram, hindi. Wala sana si Mr. D. Hyper mo kasi. Mayroon na sapatos eh. Sorry. Na ano lang sa iyo. Tapos ang lakas pa ng pantsawa namin. Swerte ka. Mr. D, good. Nice D. Ganun ba sabi namin eh, kasi galing siya dumipensa eh.
Tuwa pa naman kami. Oy, may bagong player. Nandito si Mr. D. Yung pala eh. Signature rubber print. Labo mo na. Huwag mo nang tanungin. Mahirap magsalita. Kasi alas 2 naman uwi na rin yung anak ko. Nagbantay ng dalawang maliit. Kunin natin mas malaking sakyan dun sa ano, coffee shop. Para mas ano, komportable siya. Pwede. Ihahatid mo. Siyempre. Eh di antayin na natin siya lumabas. Antay na. O, gano'n na lang na Pior. Malabas mo na kami. Ano? May tawag. Mr. D, oh. Pektit. Uy, Mais Pure ka. Health. Anong pinagsasasabi mo dyan? Mais ka. Pure health. Magpakabait ka. Bait-bait. Kung ayaw mo ka rito sa hospital. Ayaw na niya dito eh. Yung ko dito, inanong ko na itong lugar ano. Yung magdamag ako dito. Sabi niyo, isang araw na siya dito. Sabi ko, magpagaling ka na, lalabas na tayo, wala tayong pera. Kahit ilang hilo pa, uwi na ako. Hilong-hilo pa siya. Uwi talaga kami nung nag-blackout siya. Dito dinala. Wala talaga kami pera nung 7,000 lang. Sinong nag-ano? Sabi ko, bubuhatin ba ito ng Red Sea? Parang hirap na hirap din buhatin ito ng Red Sea. Nag-CR siya, sabi niya. Nahihilo ko. Tapos biglang hindi na, gumagapang na siya. Hindi ko kaya Tapos pilit ko siyang binubuhat, hindi ko siya kaya. Ang bigat. gapang talaga ako. Gapang siya eh. Kasi pag bawat tingin ko, umiikot. Yung ay, wala ka na makita. Sobrang hilo na. Pipitik mo na lang sa kapain ng paligid. Nang sa sumusuko ka na. Tapos unang dinala namin dun sa kabila. Probinsya. Probinsya. Isang oras na ako doon. Isang oras na nakaganon na siya sa wheelchair, walang kumikilos. Nagagalit ka na rin. Oo, sabi ko, ano ba? Sabi, lipat na lang natin. Nilipat namin dito. Dito, maganda naman. Pagdating, dala na inasikaso agad. Kasi may nurse. Mm-mm. Kaya nga hindi raw nakatawag si Red Sea. Yung pipikit pa lang siya. Meron na kumakatok. Oo, yung ganyan dito eh. Yan yan. Maya't maya, chinecheck nila. Kaya sabi, Maalaga sila dito. Nagkasya kami dyan, nung kami dalawa. kaya sabi ko sa akin, sige pupunta ako dyan. Natulog ka. Umitlip. Kaya nakaitlip niya, hindi akong bantayin. Oh, may ayan na, may kumakatok na. Hindi ko sana siya gigisingin. Kasi sabi nung nurse, kailangan po relatives. Sabi ko, wala namang relatives. Ako po ang nagpapaka, relative. Relative ko, pagdating nurse, ayaw naman siya kausapin kasi talaga relatives. Tapos nang dumating ang mama niya, sinamahan ko umakyat niya sa taas. Alam mo sinabi na nurse, okay na po. Dumating na si nanay. Galing na siya sa piling. Ayan po, inahanap po pala. Maalis ka? Maalis ka? Hindi. Sabihin sa... Kakausapin ka mo dito. Matawag mo. Inaantay ko pala yung nurse sa akin. May kamatawan niya mga ano. Hoy, pwede nang lumabas si Mr. D ngayon. Naasikaso na yung paglabas niya. Bibili ni Doc. Malamang yan, yan yan, bawal masagi. Ay, oo. Mag-ano ka na. Makakuha dadalhin din sa ano. Bibigyan naman niya ng papel kung paano iinumin. Yung mga ganun. Oo. Oo. Sige. Malapit na. Makauwi si Mr. D. Excited na yung gising. Sa bahay na magpapahinga. Tapos follow-up check-up na Kailangan lang. yan para maano yung mata mo. Ako maano. Para hindi maganda yung mata. Pag hindi masyadong bubugit ang ilong. Baka Sa mata lang. Huwag mo sa ilong idikit. pagay mo na mata. Mahirap kasi yun. Hindi mo na yun. Para kasang may pasak ko siya. Saan yan ang operasyon niya? Para raw kasi huwag mabaga. Pinatulog ba siya ng operasyon? Sabi. Oo, wala po. Kaya binugbugan ni Doc. Doc may kasalanan. Tulog ka naman, sabi. Tulog ka na, baka na eh. Hindi ako may gawa. Sabi nila, mga 2 eyes lang daw. Hmm. Tapos umabot ang 2:30 siya yun.
Bitawa na. Sabi ni Doc, 2 oras. Tapos, ilang oras inabot? Alas 8 na kami umalis mo ligit. Wala pa siya, tulog pa siya, nandun pa siya sa taas. Baka lumipat si Doc ng ibang hospital. Oh, nakakain na si Mr. D. Oh. Alam, hirap. Hirap kumain. Kailangan yan, mga pagkain niya, yung biniblend na nga, mga pinong-pino. Gandaan lang, tilang ang subo. Kalahating kutsara. Puta, happy ako. Hindi, nag-video lang siya. Kumain, hirap uminom ng tubig. Tubig. Ay, nasakit din ang ano niya pala ganito pagka umano din yung tubig. Tapos nag-ano sa ilong. Kaya ano na yun, di mo naman pupunasan yung ilong. Nasa loob. Bawi na lang pag Tiis-tiis na. Tiis siya ngayon, pero pag gumaling, babawi siya ng kain. Umuwi na lang po kami ni Pure Health. Kasama na po namin si Zane. Umuwi na rin po siya. Galing po tayo dun sa ospital. At hindi pa daw po yata makakalabas si Mr. D ngayon. Baka daw po bukas. Kaya nag-uwi na kami. Salamat din po, no? Kay Ate Banggit Abra. Ayan. Maraming salamat po sa pinaabot niyang tulong para po kay Mr. D. Salamat po sa lahat ng manonood. God bless po.